Ang personal take ko naman is itong perjury complaint nagpapatunay na yung mga alegasyon laban kay VP Sara na nakabalot dito sa impeachment talagang malisyoso, walang basehan at desperate. Kasi biruin mo gumamit sila ng isang taong katulad ni Madriaga na hindi naman nagsasabi na talaga ng totoo para lang umusad tong impeachment complaint sa House of Representatives. So dito mo makikita doon sa 1,000 page complaint kung gaano ka yun nga malisyoso at desperado yung mga taong nagtutulak ng impeachment. Opo. At ngayong dinidinig ang confidential funds issue dyan po sa impeachment trial, attorney. May direktang epekto ba ito doon sa isinasagawang pagdinig? Kung direkta wala naman kasi hindi naman mapipigilan ng isang perjury complaint na tumistigo si Mr. Madriaga dito sa impeachment. Pero sabi ko nga, gusto yun ng depensa na ipresenta itong si Madriaga dahil alam ng defense team na nagsisinungaling si Mr. Madriaga. So talagang mababasag siya sa cross-examination. Kaya sa ngayon, ang haka-haka sa kampo ni VP Sara is baka hindi na i-present itong si Ramil Madriaga. Ang personal take ko naman is itong perjury complaint nagpapatunay na yung mga alegasyon laban kay VP Sara na nakabalot dito sa impeachment talagang malisyoso, walang basehan at desperate. Kasi biruin mo gumamit sila ng isang taong katulad ni Madriaga na hindi naman nagsasabi na talaga ng totoo para lang umusad tong impeachment complaint sa House of Representatives. So dito mo makikita doon sa 1,000 page complaint kung gaano ka yun nga malisyoso at desperado yung mga taong nagtutulak ng impeachment. Opo. Maaari ho bang magamit ng depensa yung mga ebidensyang hawak po ninyo, attorney, doon sa nagpapatuloy na impeachment trial? Opo, actually kagaya ng first perjury complaint ni VP Sara, magbibigay din kami, ito-turn over din namin ito sa defense para kung kailangan nila. At ang maganda dito, Jayden and Mar, is kahit hindi ipresenta ng prosecution si Ramil Madriaga, number one sa witness list ng defense si Ramil Madriaga. So kahit hindi ipatawag ng prosecution, pwedeng ipatawag siya ng depensa. Ayun. Oo. Si Partner Admar po para sa mga karagdagang katanungan, attorney. Opo, attorney, napag-uusapan na natin yung impeachment at linawin lang natin si attorney ay doon lamang sa perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga. Kukunan natin siya ng opinion naman dito po sa naganap na impeachment trial kahapon. Suspendido po ngayon, attorney. Pero ano po ang nakita ninyo doon po sa iprenisenta na witness ng prosekusyon na tinagurian ng hostile witness po? Malinaw na po ba na mayroong kasalanang nagawa ang Vice Presidente at ibinulsa yung pera ng taong bayan doon sa mga pahayag kahapon po, attorney? Hindi tayo naka-monitor masyado kasi nasa OCP Taguig tayo, nagpa-file nung complaint affidavit. Nakakita lang tayo ng mga video clips tungkol dun sa nangyari kahapon. At admittedly, hindi din tayo ganun kapamilyar dun sa topic na ito. Ang sa akin lang, base dun sa alam ko, Special Disbursement Officer kasi itong si Gina Acosta. Pero kung ang tanong is dapat siya ba mismo ang kasi ang tinukoy kahapon is sabi under the instructions of the Vice President, tinurn over niya yung confidential funds na withdraw from Land Bank to Colonel Raymond Lachica, who is or who was the OVP security officer.
So yung security officer kasi technical term yan na may kinalaman sa confidential funds. So para sa akin, wala naman talagang napatunayan kahapon kundi na itong 125 million na confidential funds binigay kay Colonel La Chica. Sa akin, walang kaso yon kasi as a disbursement officer, you cannot expect somebody like Gina Acosta, kunyari, to buy information from mga informants kasi hindi naman niya kilala yung mga yun eh. 'Di ba? Ang nakakilala doon is yung mga intelligence officers under the OVP or Opo. yung mga nag-develop ng mga informants na yon, for example. So wala akong nakikitang issue na na napatunayan kahapon or inamin kahapon na si Gina Acosta release yung pera kay Colonel La Chica. Wala rin akong nakikitang issue na parang may nakita akong mga video clips tungkol sa insinuation na minadali ang pag-process ng itong confidential fund release and disbursement. Wala akong nakikitang issue doon kasi napaka-late na po sa taon release itong confidential funds December 20, and from my basic understanding of budget in government, kailangan mo yan gastusin before the year ends or else hindi ka na makakahingi ng same amount sa mga susunod na periods. Opo. So definitely dun sa tanong mo, walang napatunayan na nabulsa itong confidential funds. Opo. At wala rin akong nakikitang kasi parang may sinasabi sila tungkol naman doon sa mga bags na kesyo nagtutugma ito doon sa sinabi ng Taga-Land Bank, nagtutugma ito doon sa sinabi ni Ramil Madriaga. Para doon kay Madriaga, lahat kasi ng information ni Madriaga na sinabi niya sa affidavit niya ay publicly available information na mula doon sa mga hearings ng House Justice Committee. Ng House Committee on Good Governance ata yun, yung unang nag-imbestiga ng confidential fund. So, sabi nga namin dun sa second perjury complaint, the fact na hindi makapagbigay ng detalye si Madriaga na hindi nababasag by verification na higit pa dun sa publicly available information, patunay lang na nagsisinungaling siya, na nag-iimbento lang siya ng kwento mula dun sa mga information na publicly